Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Amin from Japan. Kabayan Aquarius, this reading is for you. Tingnan natin na iyong November 30 to December 6, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Aquarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa barahang kapalaran, kayo pa rin ang makapagpapabawi. Tingnan natin energy mo. Gawin yung guide, yung mga warning sign. I-reverse nyo ha, hindi yun negative, di sa warning para magkaroon kayo ng positivity in life. Pero kung gusto nyo na makarinig lang ng positive reading, hindi po ang channel na ito ang para sa inyo. Kasi sinasabi ko yung mga possibility na warning. Energy ni Aquarius this week. Okay. Okay, energy mo. Energy mo this week. Magiging impatient or may mga bagay na magiging maiksi yung pasensya mo. Yun ang nakikita ko sa'yo by this week ha. May mga sitwasyon na makakaramdam ka ng frustration. May unfinished business ka, no? Dito sa sitwasyon. Pero andun ka sa sitwasyon na pipilitin mong balansein yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo. Andun ka sa point. May challenge this week. And ang energy mo rin, sa nakita ko dito, meron kang mga gagawin na parang sa iba dito, there's a travel. Pwedeng you have a travel, ganyan. Or malapit man o malayo, or you thinking about traveling. Sa iba naman sa inyo, meron kayong mga i-working out na situation. Maybe you have a manifestation or meron ka i-desire this week na matagal na yon pero kailangan mong maayos o kailangan mong magawa o kailangan mong isaayos o ma-develop. Pwedeng ganun. Yan, may mga i-develop ka, may mga you want to give an effort and hard work or you want to focus o magkukumit ka dun sa bagay na yon para ma-receive or mag-success. Pwedeng gano'n sa iba sa inyo. And then also, yung iba dito, may konting delay. Pwedeng may i-delay or may madi-delay by this week. Ang nakikita ko dito, yun. Ang nakikita ko. Okay. Merong mga talaga, no? Medyo there's may tao. Another message may tao dito na wala siyang kaplano-plano para makipag-ayos sa'yo or makipagkasundo or makipag-connect. Yun na nakikita ko dito. Tingnan natin ang parating. Anong parating? Kay Aquarius. Pwede ikaw ito or siya. Parating kay Aquarius. Huwag niyo ipilit Ang dami niyo energy sa mundong ito. Yung mga warning sign. Yun ang halimbawa ito, di ba? Yung energy mo. Kasi nga, may mga manifestation and siguro alam niyo na yun. Hindi ko na-explain. Ahaba tayo. Alam niyo na yan. I-reverse niyo. Parating. Ayan. Okay. Okay, parating sa'yo. Akala ko meron na sa balikat kong something. Kasi ko nasa balikat ko. Parating. Hindi naman siguro kayo lahat to. May lungkot. Siyempre. May lungkot. Parating sa'yo is, nandito ka sa sitwasyon mo na na you want to recover from a difficult situations in life. May mga want to recover ka. There's a bad news. Hindi lahat kayo
Pero kung may lungkot, ibig sabihin, huwag kang malungkot. Huwag kang magstay dun sa lungkot. Yun lang yun. Kung paano i-reverse yun. Siyempre, kumbaga, this is time to renew yourself. No, this is time na may mga bagay na you need to value yourself. You need to value the person who value you. Yun ang pinaka-the best sa lahat. Diba? Handle din yung situation na be adventurous. You need to start to create yourself in a new you. Mga ganon. Mag-go out ka para hindi ka magkaroon ng frustration. Ganyan, mga ganon. Hindi yung, ate, ang negative. Sa inyo. Sabi ka doon, diba? Nagtataray si ate. Yun. Pero there's a bad news, there's a frustration, may mga unfulfillment situation, may mga sitwasyon na parang hindi ka magiging kontento this week. Yan. Or you feel empty or you feel drained, ganun. May mga sitwasyon na mag-isolate ka talaga. May mga sitwasyon na gusto mong i-develop, baguhin, gusto mo na pagkakaisa actually, dito sa sitwasyon. Or magkakaroon ng pagkakaisa. Pwede may mga dadaluhan ka na mataong lugar or may mga tao. Ako nakikita sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo. Ito. Within the 3 days, 3 weeks, 3 months, may mangyayaring pagbabago sa buhay mo. Maaaring makaka-receive ka din ng pagpapayo na magagaling sa isang tao or ikaw magbibigay ka ng payo sa isang taong mas bata sa'yo. Vice versa. Payo or correction. Nandito ka rin sa sitwasyon mo na Teka lang isipin ko to. Maaaring ikaw ito? May babae na nag-aalala. May babae na nag-aalala sa isang mas batang tao. May pag-aalala. Ako nakikita. Or pwede naman na may taong kukonek sa'yo na mas bata sa'yo. Tapos meron siyang nararamdamang lungkot, di ba? Tapos ikaw ay magbibigay ng payo, ikaw ay magko-comfort sa kanya, pwede nga naman, vice versa. Ano ang dapat iwasan? Ano ang dapat iwasan ni Aquarius Universe this week? Okay. Okay, dapat mong iwasan. Siyempre yung pabigla-bigla. Ganyan. Huwag kang pabigla-bigla, kailangan mo magplanong maigi. Iwasan mo rin is not to speak out. Kung may mga bagay na magbibigay ka ng opinion, okay lang yun. Kung may mga bagay na gusto mong sabihin, sabihin mo. Diba? Pero planuhin mo. Yun. And then, syempre, iwasan mo yung maging masyadong hindi naman siguro kayo lahat to, no? Maging masyadong perfectionist, ganyan. O yung mga tao na perfectionist. Yun, iwasan mo yun. No? Iwasan mo yung mga taong may bisyo or yung mga mabisyo or ikaw may bisyo, ganyan. Or iwasan mo rin yung ma-burnout, yung mga taong bastos o mangbastos, ganyan. Iwasan mo rin yung hindi ka makapag-focus sa mga bagay-bagay o yung mga tao na hindi sila nakikinig, ganun. Vice versa, iwasan mo yung i-rush yung mga bagay, yun nga, mag-impulsive, and iwasan mo siguro yung mag-isip ka na kabiguan, ganyan. Tapos iwasan mo rin kung may mga tao na they don't want to cooperate or they don't want to talk to connect sa'yo, hayaan mo na lang muna sila. No, baka busy sila or baka naman na may ginagawa sila, ganun. Yun na nakikita ko dito. And syempre, iwasan mo yung mga taong mapapride. Ganyan. O yung magtaas ka ng pride. Kahit, basta vice versa tayo. Yung hindi mo enjoy yan, yung life mo. Yan. Kumbaga, kailangan mo rin lumabas, mag-enjoy, ganyan. Kain ka sa labas, tapos mag-coffee ka, di ba? Baka medyo ka na,
stress, ganyan. Mag-ano-ano ka lang din. Enjoy mo lang ang life. Life is short. Sabi ko nun, no? Yan, iwasan mo yung not to be independent. Ganyan. Yung mapanghinaan ng loob, isa rin yun. Iwasan mo. Tsaka yung mga taong unfaithful, mahilig mambuli, at troublemaker, dishonest, mga tao na masungit, mga taong magagalitin, or maybe this is you, iwasan mo na lang yun. Ganyan. Mga selos-selos. Yan. Tingnan natin, love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Okay. Ay! Ano yun? Ano yun? Pinakita. Ano yung pinakita? No? Okay. Sa mga nagkahiwalay sa inyo. Sa mga nagkahiwalay. Tingnan natin. Nagtapos na to eh. Pero may naghihintay na gusto niya makipag-usap. Or maybe this is you. No pointed name, wala pangalan mo. Pero may taong gusto makipag-usap. May taong gusto na koneksyon. May taong gusto ng connection, ay ng commitment or partnership, something. Ako nakikita dito, no? Pero may nag-a-avoid eh. Pwedeng iniiwasan mo siya or iniiwasan ka niya, pwedeng ganun. Kasi may third party dito sa relasyon na ito. Yun. May tumalikod eh. May tumalikod na. May someone spying. You spying or someone spying. Sabi dito, kung single kayo, makikilala kayo. Tao na mas bata sa'yo, makikilala mo. Mas bata to sa'yo. And then, sa iba naman sa inyo, kung kayo is in relationship, para may sinabi, sa mga magkakawala, para may sinasabi na gustong i-recover. Parang ganun. Yun ang sinasabi ha. Kaya may sitwasyon na parang may naghihintay or gustong kausapin. So, iba dito, magkaiba kayo ng language or magkaiba kayo ng lahi. Pwede halimbawa, kung magkaiba kayo ng language, Bisaya, tapos Bulaqueña, o kaya Ilonggo, o kaya, ano ba yung mga words? Tagalog? Or, Bulacan Tagalog pala yun. Basta ganun. Basta ganun. O kaya ibang lahi. Okay, kung kayo naman is in relationship, sus Mayo Marimar, sana hindi kayo to nakuha ko. Kung kayo is relationship, kasi medyo hindi maganda yung energy na nakuha ko kasi andito yung isa sa inyo is maaring parang nagiging matigas ang puso, may pagkamatigas o medyo kailangan siya yung masunod, siya yung naghahari-harian, o siya yung, pero sinasabi niya, ako yung may alam, sumunod ka sa akin, ganito, ganyan, ganun. Yun. Pero may saya naman. May saya naman ako nakikita. Parang nandun, pero hindi. hindi talaga. Kasi dito sa sitwasyon, kung masaya ka, di ba? Kung masaya ka na ganyan yung relationship, syempre, sa lahat naman ng relationship, there's a challenge, di ba? Pero dito sa sitwasyon na to, sa nakuha kong energy, may tao na nagiging tanga. May tao na nagiging tanga. Maaring may mga mali or merong mga isa sa inyo is may mga ina-avoid na situation na para hindi mo malaman o hindi niya malaman. Kaya kunyari alam mo yung kasi, di ba ang tao, di ba? Kapag may kasalanan, ibibigay niya yung kahilingan ng isa para hindi niya mabuking yung ginagawa niya. Pwedeng ganun. Example ko lang yun, ha? Tingnan natin to. Pero may taong nagiging tanga o nagtatanga-tangahan. Parang ganun. Yan. May nag-entitle na dyan. May parang may lumalayo. Parang ganun. Parang meron ding parang nakikipag talo. May pagtatalo ako nakikita dito. Ganyan. Baka may pagtalunan kayo. O pagsilosan, pwedeng ganun. Okay. We have the 9 and the 10. Okay. Dito sa sitwasyon mo, may taong pasaway. Pwedeng family.
a part of the family o kasama sa trabaho to, no? Yeah. May taong pasaway, may taong immature, may tao na nag-aalangan siya na kausapin ka, or ikaw, nag-aalangan ka na kausapin mo ito. May pag-aalangan, ibig sabihin, ano, sa nakikita ko dito. And then, syempre, naandito rin yung situation na, kung ikaw ito ha, may mga bagay ka doon na inaalala. Siguro nag-aalala ka sa pera, sa family, sa mga inheritance or yung mga mana or mga territorial, pwedeng ganun, bahay, lupa, kung ano man yan. Yung may mga pag-aalala, kung ano man yan, pwedeng sa family lang, ganyan. May mga pag-aalalang sitwasyon ako na nakikita sa iyo. May mga pag-aalala o pag-aalinlangan ako nakikita. May mga sitwasyon na na-hold ka ng nakaraan o nagkakaroon ng mga pagdududa o may pagdududa na nangyayari, no? May mga ano, pinagdududahan mo o pinagdududahan ka, pwedeng ganun. Nandito rin sitwasyon na siguro na hindi nakakaramdam ka ng migraine or minsan may mga bagay ka rin na pinagsisisihan or nahandoon yung siguro iba dito, nightmare or yung deep unhappy situation. Yun. Iba ano to nagigising kayo sa gabi, no? Or someone into your life na nagiging pasaway na madaling araw pa lang ay umaalis na at naglalakwat siya o magbabulakbol. Kaya rin nandun yung pag-aalala. Nakikita ko dito. Yung feeling stress, anxiety, depression sa ibang aspeto ng buhay mo kasi may mga bagay na hindi pa natatapos. Ito mati na. Ito mati. Ay, meron kang ano. Okay. May tao dito. May tao dito na maghihilingin sa'yo. Or ikaw ito sa kanya. Vice versa, palagi tayo. Mahihilingin siya sa'yo. May tao makikipag-usap sa'yo, tapos mahihilingin siya sa'yo. Or ikaw ito sa kanya. Yun na. And syempre, nandito rin yung nakikita ko dito na magkakaroon may tao. Magkakaroon ng union. May tao nang gusto niya ng union. O gusto niya ng pag-uusap, o gusto niya ng bonding, o gusto niya ng connection. Pero ang nakikita ko dito, parang binabaliwala ka nito. Or ikaw ito, binabaliwala mo siya. Yun ang nakikita ko vice versa. Okay, something or someone is need to heal. Yun ang nakikita ko dito May mga bagay ka raw na parang you want to fix, you want to recover, ganyan. Parang you fooling yourself in a situation to recover or para mailigtas yun or para ma-survive yung bagay na yun o ma-survive mo yun. Parang ganun sa nakikita ko dito. So, nandito rin siya. Yun, may mga bagay na gusto mong panindigan. Parang may mga bagay ka na gusto mong protektahan or you want to defend yourself in a situation, parang ganon. And then also, meron akong nakikita na may gusto kang ibalik. Yun, parang you want to restore something or yung gusto mong ibalik yung dati o may gusto kang ibalik na sitwasyon. Yun na nakikita ko. Meron din ako nakikita ang doctor, hospital, check-up, or there's a rehabilitation situation. You feel burden pa rin sa ibang aspeto ng buhay mo, no? Dito sa nakikita ko dito. Meron ako na may struggle. May taong may galit, poot, conflict, may mga uncontrolled situation, lack of direction, yung iba dito, ganyan.
Iba dito is may mga distraction na magaganap sa mga bagay. Maaari magkakaroon ng distraction sa mga path mo, ganyan. Or sa mga goal mo, ganyan. Baka may mga bagay na pa talaga na kailangan mo nang ayusin, kailangan mo nang unahin, pwedeng ganun. Kailangan mo nang, kaya ganun ang nakikita ko, no? May mga sitwasyon na nawawala ka ng, interest sa mga bagay, or someone is not interesting. Parang ganun. Devil. Baluga. Ito, universe. Nandito ka sa sitwasyon mo na alam mo sa sarili mo yung katotohanan na isang bagay o na isang sitwasyon na hanggang ngayon is hawak-hawak mo pa yan, hindi mo maharap-harap o hindi mo mailit-kulit ko. Pero alam mo daw alam mo daw sa sarili mo kung ano yung katotohanan. Paano gawin o paano resolbahan yung sitwasyon na yun. Yun ang sinasabi dito. Ibig sabihin, nasa sa'yo yung susi. Ito, no? Yan ang nakikita ko. And then also, is meron ditong tao na sarili lang din niya iniisip niya. Yun ang nakikita ko dito. May sinasabi din dito na may malalaman ka raw na katotohanan. Sa iba sa inyo is meron kayo mga i-evaluate or may mga multitask or multiple priorities kayo na gagawin this time. Alam mo, may mga tao kang mamamagnet. Magnetic kasi yung energy na nakita ko sa'yo. Siguro, may mga dadaluhan ka o pupuntahan ka na mataong lugar. Iba dito, spiritual eh. Ano to? Maka-Diyos, ganyan. Maaring iba sa inyo is you are a doctor, nurse, caregiver, teacher, servitude, may mga pinagsisilbahan o nagsisilbi sa simbahan, alliance, maaaring ganun, or yung basta mataong lugar, mga ganun. Ako nakikita. Healer pala, yan, healer, or magaling kayong, you're a good advisor din, pwede din sa iba, no? Yan, may mga pinamumunuan pagdating sa simbahan, iba, okay. O kaya you are a person na may mga pinamumunuan ng mga bagay-bagay o sitwasyon. Yun na nakikita ko sa iyo. Medyo visionary yung iba, no? Dito sa iba sa inyo. Kasi you are more on trust to your intuition. Yun. Iba dito may mga tradition na sinasabi. Hindi ko alam ano yun. Iba-iba kasi kayo eh, di ba? Iba-iba yung mga tradition situation. Yan, may mga tradition situation ako na nakikita sa iba sa inyo. Arigatou namaste, God bless.